Hello po sa inyo. Gusto ko lamang pong gawan ng follow-up video itong nangyari tungkol kay Ivana Alawi dahil natatag ako sa news item ng News 5 dahil sa headline nitong muntik na raw mamatay si Ivana dahil sa PCOS. Marami kasing may PCOS ang nag-aalala sa kanilang kalusugan dahil dito. Pero hindi kayo, pag-usapan ulit natin yan. Pero please lang, follow ka naman sa page natin. Dito sa news item na ito ng News 5, panoorin natin tapos magbigay tayo ng komento. Sa kanyang vlog, sinabi ng aktres na meron siyang PCOS o sakit sa ovary. Dahil dito, napuno ng tubig ang tiyan ni Ivana hanggang sa lumaki raw ito na parang buntis. Ayon pa kay Ivana, naramdaman niya na parang kung may PCOS sa baga ang tubig kaya nahirapan na siyang huminga. Okay. Sa mga may PCOS po, huwag po kayong masyadong mag-alala dahil hindi po direktang nagdudulot ang PCOS ng ascites. Sa palagay ko, nangyari ito kasi nasabi ni Ivana na mayroon siyang problema sa ovaries at doon na siya nagsimula. Pero hindi lamang po dahil sa PCOS kaya nagkakaroon ng ascites. O hindi po din direkta na magdudulot ng ascites ang PCOS. Sa vlog ng aktres, hindi kasi din klaro kung saan mismo nagsimula ang ascites niya. And we can only speculate kung ano mismo yung problema niya sa ovaries. Yung PCOS kasi would lead to complications tulad lamang ng infertility, gestational diabetes, miscarriage, non-alcoholic fatty liver disease, metabolic syndrome, type 2 diabetes, sleep apnea, depression, eating disorders. Hindi direktang magdudulot yan ng ascites. Maaaring may iba pang causes tulad ng nabanggit natin sa video na to na una nating nirelease. At sabi nga natin dito, kung hindi nyo pa napapanood, pwede may problema sa liver, pwede rin po sa kidneys, pwede rin sa puso. Kung ovary po ang isi-zero in natin dito, long shot, maaaring dahil sa OHSS or Ovarian Hyperstimulation Syndrome na response ng katawan sa excess hormones. Nangyayari yan sa mga taong nagtatry mag-conceive. Pero hindi ko na alam yung detalyeng yon ng buhay ni Ivana dahil hindi ko naman siya pasyente at hindi ko siya personal na kilala. At ang point lang naman po talaga ng video na to ay dahil nagkakaroon ng confusion ngayon at nagkakaroon ng takot ang mga pasyente ko rin may PCOS na baka daw bigla na lamang daw lumaki ang mga tiyan nila at sila ay mahirapan huminga dahil may PCOS sila at nagkaroon ng tubig yung tiyan nila. Sa dami ko namang pasyente na may PCOS, wala namang nagkaroon ng ascites sa kanila. Kaya mga kapatid, relax po kayo. Hindi po direktang magdudulot ng ascites ang PCOS. Again, maaaring may iba pang nangyayari dito na hindi lamang po na-disclose at nirerespeto natin yung kay Ivana dahil kahit naman influencer o artista ng isang tao, hindi natin dapat ine-expect na sasabihin nila ang lahat ng tungkol sa mga buhay nila. Hindi natin ine-expect dapat na ipapangalandakan nila kung ano nangyayari sa mga buhay nila araw-araw. Tao din po ang mga yan at may pribadong buhay, bigyan din nating halaga yon para sa kanila. Sa mga may PCOS naman, ang best na gawin po natin ay ang i-manage ng maayos ang inyong mga kaso. Ang may malaking may tutulong sa inyo, calorie deficit. At umiwas kayo sa mga processed foods, pati na rin sa mga matatamis na pagkain na tinumin at sobrang mga matatabang pagkain. Kumain ng whole foods, gulay, prutas, whole grains, nuts, seeds, legumes, lean proteins at mag-ehersisyo din kayo para mailagay ang inyong mga sarili sa calorie deficit. This way, kapag bumababa na ang inyong mga timbang, mas malaki ang chance na ma-manage natin ng maayos ang inyong mga kaso. At paano? Okay na ha? Klaro na po na ang PCOS ay hindi magdudulot ng pagkakaroon ng ascites. Sana po malinaw yun. Pag-share na rin sa inyong mga kaibigan kung mayroon kayong natutunan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. Huwag din kalimutan mag-follow sa ating page for more learnings. See you next episode. Ingat.